Welcome to Tagalog Movie Recap. Isang 5 taong gulang na batang babae ang nakulong. At sa oras na siya ay pinalaya sa 18, ang kanyang pamilya ay wala na. Ang tanging bagay sa kanya ang naiwan ni tatay ay isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Sa loob, nakakita siya ng $50 milyon tseke, 49% ng mga share ng isang kumpanyang pampublikong ipinagpalit, at isang sulat kamay na sulat mula sa kanyang ama. Sa sulat, isiniwalat niya ang katotohanan tungkol sa kung paano ipinagkanulo ang kanilang pamilya, kasama ang isang larawan niya at ng isang grupo ng mga tao. Siya ay sumulat na ang mga taong iyon ang may pananagutan sa kanilang pagbagsak. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa siyang mapatawad sila ng kanyang anak at mabuhay ng isang normal na buhay. Ngunit tinitigan ng dalaga ang kanilang mga mukha sa larawan at nanumpa ng paghihiganti. Siya pinalitan ng kanyang pangalan ng Emily at inupahan ng parehong beachfront villa na puno ng mga alaala ng pagkabata sa gitna mismo ng isang elite na kapitbahayan. Ang kasalukuyang may-ari ng villa na si Lydia ay isa sa mga taong sumire sa kanyang ama. Emily palihim na sinundan si Lydia sa isang hotel kung saan hindi niya inaasahang nakita niya si Conrad Grayson na dumating din. Nag-spark iyon ng ideya, nagbalat kayo siya bilang isang waitress, nadula sa kanilang silid, at habang sila ay ginulo, nagdagdag ng isang bagay sa sabaw ni Conrad. Ilang sandali pa, bumagsak siya dahil sa atake sa puso. Isinugod siya ng ambulansya sa ospital. Habang si Lydia ay nakatayo sa takot sa pintuan. Mula sa malayo, kalmadong nakamasid si Emily bago lumapit at sinabing, "Oh my God, asawa mo ba yan? Kailangan mo ba ng tulong?" Nagulat at nagilty, tumalikod si Lydia at tumakbo papunta sa karamihan. Nang dumating si Victoria, ang asawa ni Conrad, sa ospital, nalaman niyang banayad na pagkain lamang ang dinanas ng kanyang asawa pagkalason. Malinaw niyang naalala na sinabi nito sa kanya na maglalaro siya ng golf, ngunit nakasuot na siya ngayon ng pajama ng hotel. Ang katotohanan tamaan siya agad. She grabbed him and hissed, "Huwag mo na ulit gagawin yun." Nang maglaon, sa isang charity auction, si Emily nakapasok sa event sa tulong ng isang kaibigan at sinadyang lumapit kay Victoria. Pagmamalaki ni Victoria pakilala ng matalik niyang kaibigan, si Lydia. Ngumiti si Emily at sinabing, "Nagkita talaga kami kahapon sa hotel. I hope you're..." Bumuti na ang pakiramdam ng asawa. Agad na nanguli ni Victoria ang tensyon sa mukha ni Lydia at napagtanto ang nangyari. Galit na galit, ibinalik niya ang mamahaling painting na ibinigay sa kanya ni Lydia at nagutos ng security na ihatid siya palabas ng yate. Mula sa sandaling iyon, natapos na ang ilang dekada nilang pagkakaibigan. Ang susunod na target ni Emily ay si Daniel, ang nag-iisang anak na lalaki ni Victoria. Ayon sa lumang trial footage, si Victoria, ang babaeng pinakamamahal ng kanyang ama, ang unang tungstigo laban sa kanya. Pero hindi alam ni Emily na may nagbukas na pala ng tunay niyang pagkatao. Nang gabing iyon, may isang lalaki na pumasok sa kanyang bahay at agad siyang umatake. Tanging kapag sinabi niya, "Ang pangalan ko ay Nolan." Siya ba huminto? Naaalala ang payat na lalaking sumando sa kanya noong araw na nakalabas siya sa kulungan. Itinanong ni Emily, "Nolan, ano ang gagawin?" "Gusto mo, gusto kitang tulungan. Hindi mo ako matutulungan dito." Babala ni Nolan, "Kung tinatanggihan mo ang aking tulong, maaari akong maging mas malaking kaaway kaysa sino man sa kanila." Para mapalapit kay Daniel, nagpunta si Emily para manood. Nagpolo siya. Sa laban na pinangunahan ni Victoria, nakilala niya si Bill, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Pagkatapos ng higit sa isang dekada, hindi niya siya nakilala. Sinamantala ni Emily ang pagkakataon na magsimula ng isang pag-uusap, at malugod na inanyayahan ni Bill siya sa hapunan sa susunod na araw. Nang umalis siya, tahimik na binanggit ni Emily ang kanyang pangalan. Isa siya sa mga nagtaksil sa kanyang ama. Ang kanyang ama at si Bill ay parang magkapatid, ngunit kapag ito ang pinakamahalaga, si Bill ay tumalikod sa kanya. Hindi nakakagulat na namatay ang kanyang ama puno ng panghihinayang. Kinabukasan, bumisita si Emily sa kumpanya ni Bill, na nagpanggap bilang isang mamumuhunan upang makuha ang kanyang tiwala. Pagkilala sa kanya ay mayaman, si Bill, salamat sa chismis ni Victoria, ipinagmalaki ang kita ng kanyang kumpanya, sinusubukang akitin siya sa namumuhunan, ngunit si Emily ay nanatiling maingat at tumanggi. Noon lang, nalaman niya na ang kanyang beachfront villa ay naging binili, pinaghihinalaan kung sino ang nasa likod nito. Hinarap ni Emily si Nolan sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ng maikling palitan, inamin niya na siya ay binili ang bahay at inilipat ito sa kanyang pangalan upang tulungan siyang maghayganti. Ang paliwanag na iyon ay nagpalalim lamang kay Emily pag-uusisa tungkol sa tunay na motibo ni Nolan. Maya-maya lang, huminto ang isang Ferrari sa gilid ng kalsada. Mabilis na tumalikod si Emily at niyakap si Nolan. Ang lalaking lumabas ng sasakyan ay si Bill.
Saglit niyang sinulyapan ang mga ito, saka dirdiretsong naglakad papasok sa restaurant. Sa loob, casual na tinanong ni Bill si Emily tungkol sa relasyon nila ni Nolan. Ang pag-alam kay Nolan ay isang major sa mundo ng pamumuhunan, maayos na binago ni Emily ang paksa, na humihiling kay Bill na tulungan siyang bumili ng Allcom Cellular stocks. Inangkin niya na nakatanggap siya ng impormasyon ng tagaloob na malapit nang tumaas ang stock. Naniwala si Bill half sa kanya pero nagpa siya na isaisip ito. Kinabukasan, ang media ay sumabog sa balita. Ang pandaigdigang grupo ni Nolan ay nagpahayag ng pakikipagtulungan sa Allcom Cellular. Ang presyo ng stock ay agad na bumagsak sa bubong. Agad na tinawagan ni Emily si Bill, na humihimok sa kanya na ay invest ang lahat ng kanyang pera sa Allcom, gaano man kalaki. Noong una, nag-alinlangan si Bill. Ngunit nakita niya ang pangalan ni Nolan na nakatali sa deal at sa media hype, naniniwala siya na ito ay isang minsan sa isang buhay na pagkakataon. Pinakilos niya ang lahat ng kanya pondo ng pamumuhunan ng kumpanya. Ang lahat ay nagsisimulang bumili ng lahat ng mga Comstock. Bumili lahat ng bagay na ibinebenta hanggat maaari sa ngayon. Habang si Bill ay nagpapantasya na yumaman. Magdamag, isang nakakagulat na video mula kay Nolan mismo ang lumabas online. Sa loob nito, ipinahayag ni Nolan na ang chismis sa pakikipagsosyo ay mali, isang hindi pagkakaunawaan na dulot ng panloob na pagtagas. Halos agad-agad, bumagsak ang lahat ng Comcellular shares. Sa loob ilang sandali, nabura ang buong portfolio ng pamumuhunan ni Bill. Dahil sa takot, tumawag siya ng utos sa kanyang mga tauhan. Kung pinahahalagahan mo iyong trabaho, itikom mo ang iyong bibig. Sabihin sa aming mga mamumuhunan na ito ay isang magandang maaraw na araw. Kung pinahahalagahan mo iyong trabaho, itikom mo ang iyong bibig. Sabihin sa aming mga mamumuhunan na ito ay isang magandang maaraw na araw. Kung lumabas ang salita, tapos na kaming lahat. Ngunit hindi alam ni Bill na si Emily ay nasa bahay kasama ang listahan ng mamumuhunan ng kumpanya. Personal na tinatawag ang bawat isa upang ihayag ang katotohanan. Di nagtagal, inaresto si Bill, na nakaharap sa mga taon sa likod ng mga bar. Samantala, natanggap ni Victoria ang background report ni Emily mula sa isang pribadong investigador. Nang makita ang dalaga napakalaking kapalaran, naramdaman ni Victoria na si Emily ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura. Upang matuklasan ang kanyang tunay na motibo, si Victoria inimbitahan siya sa mansyon para sa isang pribadong pag-uusap. Kinabukasan, tinanggap ni Victoria si Emily sa kanyang tahanan. Pero kanina marami silang nakakapag-usap, dumating si Conrad kasama si Senator Kingsley. Sa sandaling nakita siya ni Emily, nakilala niya siya, ang tagayusig na walang awang hinatulan ng kanyang ama ilang taon na ang nakararaan. Ang kaso na iyon ay ginawa Kingsley isang pampublikong bayani at inilunsad ang kanyang karera sa politika. Karera sa politika, ngayon ay narito siya para sa kanyang kampanya sa halalan, kahit na malinaw na hinamak siya ni Victoria. Tulad ng lahat tinalakay ang paparating na kampanya, inihayag ni Kingsley na nagpahayag siya ng kanyang talumpati sa fundraiser ng gabing iyon. Noon lang, inabot sa kanya ng assistant niya ang isang tablet na nagpapakita ng video ni Kingsley na pumasok sa isang hindi pamilyar na gusali. Ang kanyang nawalan ng kulay ang mukha, bigla niyang tinapos ang pulong. Nang maramdamang may mali, pinilit ni Conrad ang mga sagot. Nauutal na sabi ni Kingsley, wala lang. Ilang sandali pa, dumating ang pangalawang video, isang pribadong video ni Kingsley mismo. Ito oras, ang sitwasyon ay mahirap. Humingi ng paliwanag si Conrad, at walang pagpipilian si Kingsley kundi ang magtapat. Ang footage na ipinakita sa kanya ang kanyang dating kasintahan, isang taong sinumpaan niya na pumayag na itago ang kanilang nakaraan. Hindi siya naniniwalang nilik niya ito, pero sino mang gumawa ay maaaring sirain ang kanyang buong karera. Sa pagkalat ng panik, nagsimula na ang campaign fundraiser sa labas. Inayos ni Kingsley ang kanyang kurbata, pilit na ngumiti, at umakyat sa entablado. Ngunit pagkatapos ng kanyang pambungad na linya, siya ay natigilan, mukha mapatla, nanlalaki ang mga mata. May nakialam sa kanyang pananalita. Sa sandaling iyon, ang buntis na babaeng nakasuot ng pulang damit ay lumitaw sa kaganapan, na tahimik na nakatayo, nakatingin kay Kingsley na may mapupungay na mga mata. Ang kanyang nakita siya ng assistant at agad na sumenyas ng security na ay escort siya palabas, alam na nagawa na ang pinsala. Nakaon entablado, biglang huminto ang talumpati ni Senator Kingsley. Ang sitwasyon ay hindi na naayos, at ang pinakamahalagang bagay ay na ang nilalaman ng kanyang talumpati ay hindi kailanman maisapubliko. Nang walang ibang pagpipilian, si Kingsley ay umakyat sa mikropono at inihayag, aalis ako sa halalan na ito at hindi na maghahangad ng muling halalan. Sa backstage, kanya ipinaalam sa kanya ng assistant na ang dahilan kung bakit nagpakita ang kanyang dating kasintahan ay dahil niyaya siya nito. Natigilan si Kingsley. Imposible yun. Ngunit mapilit ang katulong. Sinabi niya,
Nagte-text at nag-email ka sa kanya sa loob ng maraming buwan, nagpapadala pera para sa sanggol, kahit na nangangako na iiwan ang iyong asawa. Dumating pa siya na nakasuot ng pulang damit at ginamit ang tiket sa eroplano he supposedly sent her. Hindi nakaimik si Kingsley. Kahit anong mangyari, tapos na ang political career niya. Sa bahay ni Emily, si Nolan ay naghihintay sa kanya na may malaking ngiti. Ito pala ang buong iskandalo ay orkestra ng silang dalawa. Nahack ni Nolan ang computer ni Kingsley, at inilagay ni Emily sa kanya ang nakakompromisong video tableta. Tungkol naman sa video mismo, inamin ni Emily, binili ko ang buong gusali kung saan nakatira yung babaeng yun para lang makuha. Pagkatapos ay ipinadala ko ang scandal video sa bawat media outlet. Gusto kong sirain siya buhay upang kunin ang lahat ng mayroon siya. Napawi ang ngiti ni Nolan. Isang lamigang damaloy sa kanyang gulugan. Ang lupit ng babaeng ito nakakakilabot. Samantala, ang katulong ni Conrad ay nagdala sa kanya ng isang bagong ulat. Kahit na hindi pa rin nila natunton ang nagpadala, ang mga email sa babae ay nanggaling mismo sa computer ni Conrad. Natigilan si Conrad. Hindi siya, kaya kung sino sa likod nito. Kinabukasan, nakipagkita si Emily sa isang kaibigan gaya ng dati at nabalitaan niyang nag-host si Victoria ng pribadong tsaa session kasama ang isang guest speaker. Isang kilalang psychologist na nagkataong siya ring babaeng nagpabihag kay Emily mahigit 10 taon. Mahigit 10 taon. Walang pag-aalinlangan, nagpalista si Emily. Naguguluhan si Victoria. Bakit dadalo kaya si Emily sa ganoong event? Hindi nagtagal, nagsimula ang pribadong pagtitipon ng tsaa. Karamihan sa mga bisita ay mga dating pasyente ng doktor na nagplanong ipakita ang kanyang pinakabagong mga nagawa sa kawang gawa. Ngunit may nangyaring malubha, ang pinalitan ng presentation video. Sa halip na kanyang charity work, nagpakita ito ng mga recording ng mga session ng therapy ng mga pasyente. Kabilang ang kanilang pinakapribadong mga pag-amin at mga lihim. Ang bawat nakatagong katotohanan ay nalantad na ngayon sa mundo. Kabilang sa mga clip ay sariling pagtatapat ni Victoria. Minsan iniisip ko kung ang pagkakaroon ng anak na babae ay isang pagkakamali. Ang kanyang anak na babae, nakatayo sa kanan sa tabi niya, napaluha. Galit na galit, tinuro ni Victoria ang doktor at sumigaw, "I'll destroy you. I'll sirain mo ang iyong buhay." Pagka-uwi, tinawagan ni Victoria ang kanyang assistant na si Frank at inutusan itong alagaan ang doktor permanente kung kinakailangan. Masyadong maraming alam ang babae, lalo na ang mga lihim na nakabaon sa loob ng mahigit isang dekada. Samantala, bumalik si Emily bahay upang makitang naghihintay muli si Nolan, na pumapalakpak sa kanyang tuso. Siya pala ang nag-orchestrate ng buong plano mula sa simula. Sa loob ng mahigit isang taon, nagpanggap si Emily bilang isang pasyente sa klinika ng doktor, na natuklasan na ang babae ni record ang bawat sesyon ng therapy at nagtago ng mga kamera sa kanyang opisina. Ginamit ni Emily ang kanyang tech skills para kopyahin ang lahat ng footage. At nang malaman niyang dadalo ang doktor sa tea party ni Victoria, pinalitan niya ang kanyang kaibigan, ang event organizer, disc ng pagtatanghal. Upang maiwasan ang hinala, sinimulan niya ang video gamit ang sarili niyang therapy session. Pagkatapos ay in-upload ang lahat ng iba pa mga pag-record sa isang lihim na website. Hinarap siya ni Nolan. Nanakit ka ng mga inosenteng tao para lang makabalik kay Victoria. Pero hindi niya alam sinadya lang ni Emily na puntiryahin ang doktor. Hindi pa rin niya ginawa na pagtanto na ang tunay na utak sa likod ng kanyang 13 taong pagkakulong ay si Victoria mismo. Muling bumangon ang nakabaon na alaala, boses ni Victoria, na nagsasabing, "Bubuksan ko ang isang pribadong klinika para sa iyo na may mga matatag na kliyente." Ngunit bilang kapalit, ang batang babae na iyon, dapat tumanggap ng espesyal na pangangalaga. Sa parehong sandali, sinusubukan ni Victoria na alisan ng takip kung sino ang sumabotahe sa kanyang kaganapan kung kailan biglang pumatok ang mga pulis sa kanyang pintuan. Noong una, akala niya ay may nangyari na sa kanyang anak. Pero ang pulis ipinaalam kay Victoria na ang psychologist ay kinidnap. Hinalugog ang klinik niya, hard drive ang computer niya ninakaw, at maraming saksi ang nagsabing narinig nila si Victoria na nagbabanta sa kanyang buhay. Ipinagtanggol ni Victoria ang sarili, iginiit na nagsasalita lang siya sa galit at may alibay siya. Kinabukasan, nag-anunsyo ang balita ng gantimpala para sa impormasyon tungkol sa kidnapping. Naniniwala ang mga investigador na maaaring konektado ang kaso sa misteryosong website na nag-leak mga video ng therapy kanina. Posibleng gawa ng parehong grupo. Nang marinig ito ni Nolan at Emily, nagpalitan sila mga sulyap. Ito ay hindi tulad ng sinabi nila, "Hindi namin ginawa ito." Samantala, sa isang abandonadong bodega, umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng isang babae. "May tao ba sa labas?
Please palabasin mo ako. We can talk. Ito ay ang psychologist. Makalipas ang isang araw, nabasag ang mga headline. Nailigtas siya salamat sa isang anonymous na tip. Ngunit habang pinapanood ni Victoria ang balita, namutla ang kanyang mukha, hindi dahil sa sobrang alam ng doktor, kundi dahil ang bodega ay natagpo ang pagmamayari ng kanyang pamilya. Upang ilihis ang atensyon ng publiko, nagpa siya si Victoria na mag-host ng isang charity gala, pag-imbita sa mga biktima mula sa lumang kaso ng ama ni Emily, ang kaso kung saan siya ay inakusahan ng pagtataksil, na humantong sa isang mapangwasak na pagbagsak ng eroplano. Determinado na alisan ng takip ang katotohanan, hinayla ni Emily ang ilang mga string at kinuha ang kanyang sarili ng isang imbitasyon. Habang naghahanda siyang umalis, biglang sumulpot si Lydia sa kanyang pintuan, hinihinging kunin ang dati niyang bahay. Malamig si Emily tumanggi, naningkit ang mga mata ni Lydia. Lahat tayo ay may sikreto, Emily, at hahanapin ko out yours. Nang gabing iyon, gumalo si Lydia sa private party ni Victoria, na nagkunwaring humihingi ng tawad at humingi ng tawad. Hindi mapapatawad ni Victoria ang babaeng nagtaksil sa kanya. Lumapit si Emily at mahinahong sinabi, hindi mo nakukuha bahay pabalik. Naimpake ko na ang lahat ng gamit mo at ipinadala sa iyo. Si Lydia, natatalo, sumugod palabas. Kinabukasan, natuklasan ni Victoria na ang kanyang asawa, si Conrad, ay naglipat ng $10 milyon kay Lydia. Galit na galit, hinarap siya nito. Ano ang hiyal ginagawa mo? Bakit binibigyan siya ng pera? Pantay na sagot ni Conrad. Para protektahan ikaw, alam ni Lydia ang lahat tungkol sa pag-crash ng eroplano 15 taon na ang nakakaraan at bawat lihim na sumunod. Maswerte tayo sa kanya, hindi pa kami inilalantad. 10 milyon ang presyo ng kapayapaan. Natahimik si Victoria, kahit na napuno ng yunes ang kanyang mga mata. Yun gabi, pumunta si Conrad sa bahay ni Lydia na galit at galit. Bakit ka pumunta sa bahay ko at ginugulo ang mga bagay-bagay? Hiningi niya. Lydia sinabing gusto lang niyang makipagkasundo kay Victoria at muling sumali sa upper class circle. Pagkatapos ay nagbigay siya ng malamig na babala. Kung hindi mo matugunan ang mga hinihiling ko bukas ng gabi sa gala, ilalantad ko kung sino talaga kayo ng asawa mo. Conrad putol, kinuha ang larawan ni Lydia at Victoria, at inihagis ito sa sahig bago bumagsak. Kalmadong pinili ni Lydia itaas ang larawan, ngunit biglang nagyelo. Inilabas niya ang isang magnifying glass at siniyasat ito ng mabuti. Napansin ng kamukhang-kamukha ni Emily ang waitress sa background. Isang nakakalokong ngiti ang sumili sa kanyang mukha, ngunit hindi niya alam na naitala ni Nolan ang lahat sa pamamagitan ng isang nakatagong kamera sa istante. Kinabukasan, dumiretso si Nolan sa Emily. Sinabi niya sa kanya na nakilala siya ni Lydia sa larawan at nakuha pa niya ang listahan ng mga empleyado mula doon kaganapan. Hindi nagpanik si Emily. Sa halip, malamig niyang tinanong, paano mo nalaman iyon? Nag-alinlangan si Nolan, pagkatapos ay nagtapat, lihim akong naglagay ng camera sa iyong bahay, ngunit kahit papaano ay napunta ito kahapon sa Lydia's place. Agad na natauhan si Emily sa nangyari. Siguradong puno ng mga lumang gamit ang camera pinadala niya si Lydia. Ngayon ay kailangan niyang kunin ang larawang iyon sa lahat ng paraan. Sinabi niya kay Nolan na sumibak sa catering database ng kumpanya at burahin ang kanyang pangalan sa listahan ng empleyado. Ilang taon na ang nakalilipas, pagkalabas pa lamang ng bilangguan, nagkaroon siya nag-disguise as a waitress under a real name para lang makita ang mukha ng mga Samira sa pamilya niya. Kung si Lydia nalaman na ngayon, ang buong plano ni Emily para sa paghihiganti ay babagsak. Sa puntong ito, nakilala ni Conrad si Victoria at siya katulong, Frank. Sinubukan kong kausapin siya, sabi niya. Sa pagkakataong ito, hindi na si Lydia gusto ng pera. Ang tanging gusto niya lang ay tanggapin siya muli ni Victoria. Kumunat ang noo ni Victoria. Siya ay isang pasyente ng ang psychologist din na iyon, at ang video niya lang ang hindi nag-leak. Baka siya talaga ang may kasalanan pag-kidnap. Agad niyang pinapanta si Frank sa bahay ni Lydia para maghanap ng ebidensya, umaasang mag-strike muna. Samantala, siya nanatili sa charity event para panatilihing kontrolado si Lydia. Nagsimula na ang gala, dumating si Lydia bilang isang espesyal na panauhin, kaakit-akit at tiwala. Lumapit siya kay Emily at bangulong, alam ko ang sikreto mo. Pagkaalis ni Lydia, si Emily mabilis na tinawagan si Nolan. Sinabi niya sa kanya na ang tanging natitirang kopya ng listahan ng empleyado mula sa kaganapang iyon ay itinago sa Lydia's bahay. Pinlano ni Emily na kunin ito mismo, ngunit si Daniel, ang anak ni Victoria, at ang pinakamahalagang bahagi sa kanyang paghihiganti ang plano ay lumitaw ng hindi inaasahan.
Nang walang pagpipilian, ipinadala niya si Nolan upang kunin ito sa halip. Samantala, humakbang si Lydia ang entablado para sa kanyang talumpati. Sa ibaba, si Victoria at Conrad ay nakaupo na naninigas sa tensyon, ang mga mata ay nakatutok sa kanya na parang siya ay ang dyablo mismo. Ngunit sa kanilang pagtataka, hindi sila inilantad ni Lydia. Sa halip, pinuri niya ang kanilang mga nagawa sa publiko. Pagkatapos ng gala, nilapitan ni Lydia si Victoria, umaasa na ang kanyang kilos ng mabuting kalooban ay magpapalambot sa kanyang matanda puso ng kaibigan. Ngunit ininsulto at kinutya lamang siya bilang ganti ni Victoria. Lydia na iwang luhaan. Nang gabing iyon, pumasok si Nolan sa bahay ni Lydia. Madilim noon at tahimik, mabilis niyang hinanap ang listahan ng empleyado, ang larawan, at na-recover ang hidden camera. Nang siya ay umalis, tumunog ang alarm. Dahil sa takot, umakyat siya sa bubong para tingnan, nakita niya ang walang buhay na katawan ni Lydia na nakahandusay sa isang taxi sa ibaba. Dugo sa lahat ng dako. Sa takot, tumakas siya. Sa bahay, ikinonekta ni Nolan ang security footage sa kanyang laptop. Nalaglag ang panga niya sa nakita niya. Kinaumagahan, nagmamadali siyang pumunta sa bahay ni na Emily. Nang makita niya ang video, ganoon din siya natulala. Ang ipinakita sa footage si Frank, ang assistant ni Victoria, na pumasok sa bahay ni Lydia, hinahalukay ang kanyang mga gamit. Natagpuan niya ang isang CD mula sa Tea Party, ang pinalitan kasama ng isang pahayagan tungkol sa pag-alis ni Senator Kingsley mula sa anghalalan. Palibhas ay kumbinsido sa ebidensya, ipinalagay ni Frank na si Lydia ang utak sa likod ng pagkidnap. Ang masama pa, siya ang computer ay naglalaman ng isang talumpati na naglalantad sa lahat ng mga nakaraang krimen ni na Victoria at Conrad. Naalarma, iniulat ni Frank ang lahat sa Victoria. Utos niya, dalhin mo sa akin ang lahat ng ebidensya ngayon. Ilang sandali pa ay dumating na si Lydia bahay. Bago pa siya makapag-react, umatake na si Frank. Siya ay sumigaw, lumaban ng husto, ngunit mas malakas siya. Tumakbo si Lydia sa itaas na humihingi ng tulong, at pagkatapos ay natapos ang lahat ng eksakto tulad ng nakita namin. Nang mawala na ang banta, nakahinga ng maluwag si Frank at nag-iwan ng mensahe para kay Victoria. Nagpakamatay si Lydia. Pagkatapos habang pinapanood ang footage, sinabi ni Nolan, dapat nating dalhin ito sa pulisya. Pero umiling si Emily, hindi iyon makakatulong sa amin na yun din. Naniniwala si Victoria na si Lydia ang nasa likod ng lahat ng bagay na pabor sa amin. Ngunit para matapos ang planong paghihiganti, kailangan namin si Frank sa labas ng larawan. Gagawin ng video na ito. Kinabukasan, habang nanonood ng balita si Conrad tungkol kay Lydia, nakatanggap siya ng anonymous na email na naglalaman ng video ng pagpatay sa kanya. Inilabutan siya, para protektahan mismo, agad na nakipagkita si Conrad kay Frank, iniabot sa kanya ang isang malaking tseke, at nagayos ng isang pribadong jet para makaalis siya. Ang lungsod, ngunit sumabog si Frank, halos 20 taon na akong naglingkod sa pamilyang ito, at ngayon tinatapon mo ako ng tseke. Kung wala ako, wala ka na ngayong araw. Pumasok siya sa loob galit. Nang maglaon, bumalik si Conrad sa bahay upang makitang tinatalakay pa rin ni Victoria si Frank. Siya tahimik na nilalaro ang footage ng pagpatay para sa kanya. Nanlamig si Victoria, nanginginig sa takot, hindi makapaniwala kung gaano kalupit si Frank ay naging. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Victoria para matulog, biglang pumasok si Frank sa kanyang bahay sa ilalim ng kanyang bahay nagbabantang presyon. Siya ay natakot, at umatras habang sinabi niya sa kanya ang tungkol sa video ng pagsubaybay. Sa kabutihang palad, ang boses ni Conrad na tumatawag mula sa itaas ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Napagtanto na umiral ang video, dumiretso si Frank sa apartment ni Lydia, sinuhulan ng security guard ng gusali para papasukin siya. Ngunit tumanggi ang gwardya, ang apartment ay may tinatakan ng pulis. Pagkatapos ay napansin ni Frank ang mga security camera at nagawa niyang kunin ang footage mula sa gabi ng pangyayari. Pagkatapos ay napansin ni Frank ang mga security camera at nagawa niyang kunin ang footage mula sa gabi ng pangyayari. Nalaglag ang tiyan niya sa nakita niya. Pagkaalis niya, si Nolan lang ang nakapasok sa apartment. Sa wakas, siya naunawaan kung saan nanggaling ang footage ng pagkamatay ni Lydia. Samantala, si Nolan ay nasa Victoria's Independence Day gala enjoying alak at pagkain. Biglang may tumutok na baril sa likod niya. Lumingon siya. Ito ay si Frank. Kinaladkad siya ni Frank sa isang pribadong silid. Sinuntok ng malakas at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Sinong nagsabi you to do it? Hindi ako inutusan ni Conrad na gawin iyon. Bago pa makapag-react si Frank, umalingaw-ngaw ang mga boses mula sa labas. Nataranta siya, tumakas. Ilang sandali pa ay pumasok na si Emily sa kwarto.
Sumugod si Nolan sa kanya at bangulong, nandito si Frank. Ano? Alam niyang nag-install ako ng mga camera. Hindi nila ginawa na pagtanto na hindi umalis si Frank. Pinagmamasdan niya sila mula sa mga anino. At ngayon ay naunawaan niya sa wakas na hindi si Conrad isa kasunod niya. Si Emily iyon. Kinabukasan, pumasok si Frank sa bahay ni Emily, naghahanap ng mga sagot. Sa sandaling siya bumalik, hinarap niya ito. Sino ka? Napakaraming kakaibang nangyari simula nung pumunta ka dito. Bakit tinatago mo ang oras mo sa juvenile detention? Aalamin ko ang katotohanan ng paisa-isa. Hindi tumawag ng pulis si Emily. Sa halip, tahimik niyang itinaas ang isang alpombra, kinuha ang isang nakatagong telepono mula sa isang kahoy na kahon sa ilalim ng sahig, at gumawa ng misteryosong tawag. Matapos marinig ang sagot, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Samantala, pumunta si Frank sa bilangguan kung saan minsang pinagsilbihan ni Emily ang kanyang sentensya. Gamit ang kanyang ex-cop credentials, hiniling niya sa warden kanyang file, ngunit tumanggi ang warden. Kinakailangan ng utos ng hukuman. Pagkatapos ni Frank umalis, tumawag ang warden. Nandito lang si Frank. Sa kabilang dulo ng linya ay si Emily. Nagbabala ang warden. Delikado si Frank. Mag-ingat ka. Ngunit si Frank ay naisang hakbang sa unahan. Nang gabing iyon, pumasok siya sa opisina ng warden at nakita ang file ni Emily. Ang larawan sa loob ay pag-aari ng isang ganap na naiibang babae. Kinuha na niya ng litrato ang dokumento. Kasunod ng address na kalista, nasubaybayan ni Frank ang isang bar kung saan nakita niya ang parehong babae mula sa larawang sumasayaw sa entablado. Nagbayad siya ng dagdag para magkaroon. Dinala siya sa isang private room. Ikaw ba si Emily? Ang pangalan ko ay Amanda. Ngunit nakita ni Frank ang kanyang pag-aalinlangan. Sumandal siya. Matalas ang mata. Ikaw ang tunay na Emily at ang isa ay si Amanda. Natigilan ng babae. Tama siya. Siya sa wakas inamin. Oo, ako si Emily. Tapos tinanong, alam mo ba kung nasaan si Amanda? Hinayla ni Frank ang isang larawan ni Amanda kasama si Daniel, na nagsasabing, she's doing fine, dating the son of a billionaire. Naiintriga, ang sinabi ng babae na gusto niyang pumunta sa isang lugar na pribado at sabihin sa kanya ang lahat. Natuwa si Frank. Akala niya ang totoo sa wakas ay abot kamay. Agad niyang tinawagan si Victoria. Victoria, ikaw were right. Hindi si Emily ang sinasabi niyang siya. Ngunit biglang naputol ang tawag. Nang sinubukang tawagan ni Victoria, hindi na makontak si Frank. Kasabay ni Lydia. Ang babaeng nahulog mula sa ikalimang palapag, nagising mula sa kanyang pagkakoma. Siya ay buhay. At sa ibang lugar, ang babaeng natagpuan ni Frank, ang tunay na Amanda, nakarating na kami sa bahay nila Emily. Nang makita ang isa't isa, natigilan ang dalawang babae sa gulat bago niyakap ng mahigpit. Isang lalaking pinangalanan Frank, nalaman niya ang tungkol sa pagpapalit ng aming pagkakakilanlan. Matapos marinig ang lahat, itinago ni Emily ang babae sa kinaroroonan ni Nolan. Nagtataka, nagtanong si Nolan, ngunit nagbabala si Emily, the less you know, the better. And huwag mong hayaang mawala siya sa iyong paningin. Hinawakan niya ang kanyang dila, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya ang mga mantsa ng dugo sa Amerikana ng babae. Nang gabing iyon, nalaman ni Nolan na si Frank, ang tulong ni Victoria, ay namatay nang hindi inaasahan. Dumiretso ang isip niya sa misteryosong babae. Itinanggi niya ito hanggang sa ipinakita ni Nolan ang mga resulta ng pagsusuri ng dugo mula sa kanyang Amerikana at wallet ni Frank. Wala na siyang depensa. Sa pagharap kay Emily, sa wakas ay narinig ni Nolan ang katotohanan. Matapos matuklasan ni Frank ang pagpapalit ng pagkakakilanlan, tinawagan niya si Victoria ulat. Upang protektahan si Emily, inatake, pinatay ng babae si Frank, at itinapon ang katawan sa tabing daan. Naramdaman ni Nolan na gusto niya nakabak sa maling panig. Walang kibo, ginawa ni Emily ang telepono ni Frank at sinabi kay Nolan na itapon ito kagad, kung hindi, idinadawat din. Pagkatapos, iniabot niya ang mga tiket sa eroplano. Lilipad ang babae sa France kinabukasan. Simula ngayon, siya na Amanda, at si Emily ay nananatiling Emily. Samantala, gumaling si Lydia sa bahay ni Victoria. Kahit medyo may amnesia, siya naalala ang isang larawan kasama si Emily at sinabi kay Victoria, may larawan, ng kanino? Sa amin. Sa 2003 New Year's Party, naroon si Emily. Natagpuan lang ni Victoria ang larawan sa tingnan mo hindi si Emily. Napailing si Lydia, nagsimulang magduda sa sarili niyang katinuan. Hindi nila ginawa alam na mga araw na nakalipas sa kahilingan ni Emily, si Nolan ay nakagawa ng perpektong duplicate,
at si Emily ay nagpalit ng larawan sa panahon ng paghahatid. Nang makitang umalis si Amanda, naramdaman ni Emily na sa wakas ay naselyuhan na niya ang pinakamalaking pagtagas sa kanyang planong paghihiganti. Pero hindi umalis si Amanda. Bumalik siya. Ang susunod na target ni Emily, ang mamamahayag na naging may akda na naglagay sa kanya sa likod mga bar. Habang naka-frame at nakakulong si David, ang batang si Emily ay naglaro ng inosente para mabuhay. Isang menor de edad na reporter nagpanggap bilang isang crusader para sa hustisya, nakuha ang kanyang tiwala, pagkatapos ay nagnakaw ng pangunahing ebidensya para lamang ibenta ito kay Victoria para sa tubo. Emily kalaunan ay binasa ang kanyang libro at napagtanto na siya ay ipinagkanulo. Nilapitan siya ni Emily bilang fan. Kasama si Nolan, binisita niya ang opisina ng may akda bilang mga mangungumuhunan. Doon, nakakita siya ng mga istante ng mga tip ni David. Ipinagmamalaki, sinabi ng may akda na sila ang mga materyales sa panayam ni David, ang hulugan ng kanyang aklat. Pag-aaral na gusto niyang mag-renter Amanda, naglagay ng bitag si Emily. Pinapayag niya si Amanda sa isang pampublikong panayam. Habang si Emily at si Nolan ay nagtago sa malapit, nagpapakain ng mga sagot sa pamamagitan ng earpiece. Dahil sa tumpak ng mga sagot, tumahimik ang may akda. Emily sinenyasan si Amanda na pumunta sa opensiba. Ang paglulunsad ng aklat bukas ay ang iyong huling pagkakataon upang maitama ito. Gamitin ito, sila iniwan na walang puwang para sa rebuttal. Napailing, nagpa siya ang may akda na ihayag ang katotohanan sa paglulunsad. Ngunit kinaumagahan, unang bumisita si Victoria. Nagtapat siya, natuklasan ni Amanda ang iyong koneksyon sa kanyang ama. Kung patuloy niyang hinuhukay at ilantad ang lahat, ako ang magiging pinakamalaking panloloko sa kasaysayan ng panitikan. Mula sa kanyang upuan sa madla, pinanood ni Emily ang may akda na nanlamig sa takot, tumangging ibunyag ang katotohanan. Galit na galit, gumawa siya ng isang desisyon. Sinabi niya kay Nolan na aanyayahan ang may akda sa hapunan. At nang ang isa sa nangungunang 10 bilyonaryo ng Forbes ay nagpadala ng isang imbitasyon, imposibleng humindi. Habang wala sila, pumasok si Emily sa kanyang opisina. Binuksan ang cabinet, kinuha ang lahat ng mga videotape, at sinunog ang silid gamit ang isang sigarilyo. Sa oras na bumalik ang mga lalaki, ang buong opisina ay abo. Nawala ang lahat ng draft at recording. Ang may akda ay bumagsak sa kawalan ng pag-asa, umiiyak sa sahig habang si Nolan ay matagumpay na nakangiti sa likod niya. Sa bahay, muling pinanood ni Emily ang mga tape ng kanyang ama at natuklasan ng isang nakagigimbal na katotohanan. Ang bunsong anak ni Victoria ay ang kanyang biolohikal na kapatid. Nawasak ang pamilya Grayson buhay ng kanyang ama. Sa simula pa lang, kasama sa planong paghihiganti ni Emily ang pang-aakit kay Daniel, ang panganay na anak ni Victoria. Pagkatapos buwan ng maingat na pagpaplano, siya ay naging fiancé ni Daniel, na pumasok sa loob ng Grayson. Ngayon, kasama nito lihim, iniisip niya kung paano ito gagawin sa kanyang kalamangan. Nang umagang iyon, nag-aalmusal sina Conrad at Daniel nang iniabot ng stranger kay Conrad ang isang USB drive at isang note. Ilang sandali pa, kinuha ni Conrad ang kanya abogado at nagsampa ng diborsyo. Natigilan si Victoria, nag-play ng video si Conrad. Ibinunyag ng lalaki ang kanyang relasyon kay Victoria, na nagpapahiwatig na maaaring hindi kanya ang anak ni Conrad. Malamig na sabi ni Conrad, "Uutusan ko pagsusuri ng DNA. Kung totoo, aalis ka nang wala." Palihim niyang kinuha ang isang hibla ng buhok ng kanilang anak. Samantala, bumaling si Victoria sa kanyang personal na abogado upang hawakan ng diborsyo at i-trace ang pinagmulan ng video. Ang footage ay dapat na nawasak sa apoy. Kung ito ay muling lumitaw ngayon, isang tao lamang ang maaaring nasa likod nito, si Amanda. Iniaya ni Victoria Amanda para sa tsaa habang ang kanyang mga tauhan ay hamukay sa kanyang background. Sa kanilang pagkikita, naghinala si Victoria. Ang tunay si Amanda ay may allergy sa strawberry, ngunit ang babaeng ito ay malayang kumain ng mga berry. Tinanong siya ni Victoria tungkol sa tape. Amanda kumilos na walang kaalam-alam, sinasabing wala siyang alam. Ngunit habang itinatanggi niya ito, mas kumbinsido si Victoria sa kanya nagkasala. Nang gabing iyon, pumasok ang ahente ni Victoria sa silid ni Amanda at nakita ang natitirang mga tape sa kanyang bag. Nakikita pa parating na sakuna, hinarap ni Emily si Amanda, inihayag ang pagtataksil ni Grayson sa kanyang pamilya. Sa takot, nagpa siya si Amanda para tumakas kaagad papuntang Paris. Sa panunood ng kanyang time bomb, tuluyang umalis ang tunay na Amanda. Napabuntong hininga si Emily kaluwagan. Samantala, bumalik ang mga resulta ng DNA.
Walang kadugo ang anak na babae kay Conrad. Hindi naman nagulat si Victoria. Sa halip, tahimik niyang kinuha ang kutsara gumamit at nagutos si Amanda ng isa pang pagsusuri sa DNA, sa pagkakataong ito ay ikinumpara ito sa kanyang mga anak na babae. Ang resulta ay napakaganda, perpektong tumugma ang DNA ni Amanda. Sa wakas ay naniwala si Victoria na si Amanda ay nawala sa kanya bata. Pero imposible iyon. Ang totoong Amanda ay si Emily. Ang sagot ay dumating pagkatapos. Noong gabing iyon, nakilala ni Emily ang isang lalaki sa ilalim ng tulay, abogado ni Victoria. Siya ang nagpalit ng mga sample ng DNA na nagpoprotekta sa takip ni Emily. Siya rin isa sa ilang lalaking pinagkatiwalaan ng kanyang ama, na binanggit sa kanyang huling liham. Bawat galaw ay naging bahagi ni Emily plano. Ipinadala niya ang USB kay Conrad, na nagbunsod sa diborsyo ni Grayson. Siya ay nagkaroon itinanim ang mga tape sa silid ni Amanda, na gumuhit ng hinala ni Victoria at pinilit na tumakbo si Amanda. Isang master stroke, inaalis ang dalawang nakatagong banta sa kanyang landas ng paghihiganti. Ang hindi alam ni Emily ay isang videotape ang naiwan sa likod ng kwarto ni Amanda. Kinaumagahan, natagpuan ito ni Porter, ang may-ari ng bar, habang naglilinis. Tinawagan niya si Amanda bumalik at kunin ito, ngunit hindi niya sinagot dahil nakontrol na ni Emily ang telepono ni Amanda. Bawat tawag at dumiretso ang mensahe kay Emily. Nang malaman ni Emily ang tungkol sa nawawalang tape, ipinadala niya si Nolan upang kunin ito. Pero naging maingat si Porter. Bagamat hindi kinaya ni Nolan, nakita niya ang label. Tape no 14, ang numerong iyon ay ginawa kay Emily laktawan ng puso. Ang nilalaman sa loob ay maaaring Samira sa lahat. Sinubukan ni Nolan ang isa pang diskarte. Gumamit siya ng magnetic eraser para lihim na panasan ang data. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagpakita si Porter na humihiling na panoorin ang tape. Sa paniniwalang blanco ito, Nolan sumang-ayon. Sa kanyang kakilakilabot, perpektong naglaro ang footage. Pagkatapos manood, Porter sumabog sa galit at sumugod sa mansyon ng Grayson. Noong gabing iyon, ang engagement party ni Emily at Daniel puspusan. Maging si Edward Grayson, ang patriarch, ay gumawa ng isang pambihirang hitsura. Nang mag-toast at nagtawanan ang mga bisita, biglang pumasok si Porter, galit na galit, at itinuro si Victoria. Sumigaw siya na mahal niya ito si David, iniwan si Amanda, at nagkaroon pa ng isa pang anak. Pagkatapos ay itinaas niya ang videotape bilang patunay. Nahulog ang kwarto tahimik, natigilan si Victoria sa gulat. Humingi ng paliwanag si Edward. Nagmadali si Daniel para ipagtanggol siya. Ang nanay ko ay pinilit ni David. Galit na sagot ni Conrad. Tumigil ka sa pagsisinungaling, Victoria. Putol ni Victoria, binalaan si Conrad na tumahimik. Mali ang pagkabasa ni Daniel sa kanya reaksyon. Tama ka, ina. Hindi dapat inalagkad ang kapatid ko dito. Bawat mata ay napalingon kay Grayson anak na babae. Sa ilalim ng presyon, sa wakas ay umamin si Conrad. Si David ang tunay niyang ama. Ang batang babae, na natakot na ang kanyang biolohikal na ama ay isang nahatulang terorista, tumakbo palabas na umiiyak. Nasira ang pamilya, at napangiti si Emily. Hindi pa nagsisimula ang kanyang plano, ginawa na ni Porter ang trabaho para sa kanya. Hinayla ni Edward si Conrad sa tabi, galit na galit. Walang ama ang nagpapahiya sa kanyang pamilya ng ganito. Hinubere niya si Conrad ng hangin katayuan at idineklara si Daniel na kanyang kahalili. Nakatago sa mga anino, narinig ni Victoria at ang pagdadalamhati sa kanya ang mukha ay naging isang matagumpay na ngiti. Habang pinapanood ang pagbagsak ng Grayson, tinawagan ni Emily si Nolan, bamantong hininga. Ang iyong mga gadget useless. Pero nang makauwi na siya, nawala ang ngiti niya. Ang natitira na lang ay isang invitation card na may nakasulat na, Mahal Emily Thorne. Uminit ang dugo niya. Ilang sandali pa, may tumawag. Isang boses. Sabi, akin ang kahon at si Amanda. Nakilala ni Emily ang boses. Tyler, Daniel's kaklase. Hiningi niya, $5 milyon bukas. Pera sa parking lot para sa babae. Kinabukasan, kusa namang dumating si Emily ng huli. Bago pa makatawag si Tyler, nakatutok ang baril sa ulo niya. Si Emily iyon. Itinali niya siya sa bakod, natagpuan ng kahon ng alaala ng kanyang ama sa kanyang bol. At nagtanong, nasaan si Amanda? Tapos biglang tinutukan siya ng isa pang baril.
Amanda, bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Emily. Hindi sumagot si Amanda. Siya lang pinalaya si Tyler at kinuha ang pera. Habang pinapanood silang umalis, si Emily ay tahimik na nakatayo, nanginginig. Nang marinig ni Nolan ang kahon ay nawala, nagpanik siya. Tumakbo ka, Emily. Kapag lumabas ang kahon na iyan, patay na ang sikreto mo, at iba pa. Ngunit hindi pinansin ni Emily ang babala, na pinalakas ng paghihiganti. Tinawag niya si Daniel at nalaman niyang nakikipagkita ito isang negosyanteng Hapones na nagngangalang Tada. Nang marinig ang pangalang iyon, napangiti si Emily. Walang ibang nakakaalam. Tada ay kanya tagapagturo. Dumating ang gabi ng party. Para hindi magdulot ng kaguluhan si Tyler, Emily ay ganap na handa para sa isang paghaharap. Nakipagkita si Victoria kay Daniel, umaasang magkasundo, ngunit sinabi niya sa kanya na plano niya umalis sa Hamptons at lumipat sa Paris kasama si Emily. Iginiit ni Victoria na hindi siya pupunta. Hindi naniwala si Daniel at nagmamadaling harapin si Emily. Ngunit paano makakaalis ang isang tao na hinihimok ng paghihiganti? Ang sagot niya ay nagpapatunay sa kanyang ina pagdududa kay Daniel. Si Emily ngayon ay tila ambisyoso at mapagmanipula sa pagmamahal sa pera, hindi siya. Durong, lumayo siya. Bago sumunod si Emily, nagpakita si Tada, ang kanyang tagapagturo. Inabot niya rito ang isang parihabang kahon, at sinabing, nakabawi na ako ang kahon ng iyong ama. Dagdag pa niya, para maibalik ang plano mo, nahawakan ko na ang bahagi ng iyong problema. Panatilihin ang iyong lihim na ligtas ng ama. Pagbalik ko, sasabihin ko sa iyo kung bakit. Maya-maya, nagsimula na ang engagement party. Tinawagan ni Victoria si Daniel ang entablado. Walang reply. Tapos may sumigaw mula sa labas. Sigaw ng kanyang anak, Mom, it's Daniel. May mali. Nagmamadali ang lahat sa dalampasigan. Kay Emily, namutla ang mukha. Ang pananakit kay Daniel ay hindi kailanman bahagi ng kanyang plano. Siya at si Victoria ay tumakbo sa pinangyarihan. Nakahiga ang isang lalaking naka-white suit hindi gumagalaw sa buhangin. Napaluhod si Victoria, humihikbi, at pinatalikod siya. Hindi si Daniel iyon, si Tyler iyon. Napasinghap ang karamihan sa gulat. Tapos mula sa likod isang don, lumabas si Daniel, na puno ng dugo. Nang makita siya, natakot si Victoria sa pinakamasama. Akala niya pinatay niya si Tyler. Hawak ang kanyang anak, bamulong siya, huwag kang umamin sa kahit ano. Dinagsa ng mga pulis ang eksena. Lahat, pati si Victoria, ay kinuha para sa pagtatanong. Sinabi ng mga saksi na nakakita sila ng isang figura na nakasuot ng kulay abong hoodie na tumatakas sa lugar. Nang gabing iyon, si Declan, ang nakababatang kapatid ni Porter, ay umuwing nanginginig. Nakita niya ang mukha ng lalaki. Pagdating ni Jack, nagpakita si Declan isang hoodie na may bahid ng dugo na kulay abong nakita niya. Malungkot ang ekspresyon ni Jack. Alam niya, kasama ang ebidensya, Daniel naging pangunahing sospek. Dahil sa kanyang naunang record, iniutos ng hukom na piyansa siya ng walang piyansa sa pinakamataas na seguridad bilangguan. Ang Grayson ay kumuha ng pinakamahusay na abogado sa Amerika upang ipagtanggol siya. Sa pamamagitan ng investigasyon, natagpuan ng abogado ang dalawa mga saksi, kapatid ni Daniel at Declan Porter. Parehong inilarawan ng isang nakahod na figure tumatakbo palayo, ngunit ang mga surveillance camera ay nahack, na nagloop sa unang 3 minuto ng party. Malinaw, ito ay isang pinaghandaang setup. Gayunpaman, hindi matukoy ng alinmang saksi kung lalaki o babae ang sospek. Para kay Victoria at Conrad, hindi iyon mahalaga. Tulad ng mga taon na nakalipas ng iframe nila ang ama ni Emily. Plano na nilang magsakripisyo si Amanda bilang scapegoat. Nagbabala ang abogado, ang isang sospek ay hindi magpapapigil hukuman. Kaya, itinuon ng Grayson ang kanilang mga tingin kay Jack Porter, isang respetadong lokal, mahirap suron. Tinig ng publiko upang hawakan ang opinyon. Pumasok si Emily, iminumungkahi ang mayakda, na ang opisina ay nasunog, na nangangako hawakan siya mismo. Ang mayakda, na nalulunod sa alak, ay natahimik sa alok. Kung nakakatulong ito na ihayag ang katotohanan, gagawin ko ang lahat. Nang nawawala si Amanda, pinuntahan niya si Jack para sa mga sagot, ngunit itinapon sa labas. Pag-alis niya, hinabol siya ni Declan, na nagsasabing, masyadong madilim. Hindi see anyone clearly, at mataas ang kapatid ni Daniel. Baka hallucination lang ang nakita niya. Armed with that headline, karapat-dapat na paghahayag, umuwi ang mayakda, handang ilathala ang kwento sa umaga.
Biglang may isang anonymous na mensahe nag-pop up sa screen ng computer ng may akda. Alam ko kung sino ang sumunog sa iyong bahay. Inakala niyang si Amanda iyon, ang nawawalang babae, at tinanong kung nasaan siya. Ngunit hindi sumagot ang nagpadala. Sa halip, sinabi nila sa kanya na tingnan ang kanyang desk drawer. Sa loob, nakita niya ang mga lumang videotape niya, ang mga akala niya ay wala na. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang nasa likod si Victoria ang apoy. Samantala, nakipagpulong si Victoria sa kanyang abogado, desperado na may piyansa si Daniel. Kung tutuusin, ang mayaman niyang anak ay hindi binuo para sa buhay sa likod ng mga bar. Sinabi ng abogado na mayroon lamang dalawang pagpipilian. Maghanap ng bagong sospek o lumikha ng isang insidenteng nagbabanta sa buhay sa bilangguan. Sa labas ng mga pagpipilian, pinili ni Victoria ang pangalawa. Sinuhulan niya bantay para mangyari ito. Maya-maya pa, brutal na binugbog si Daniel sa shower. Ito ay gumana. Inaprubahan ng hukom ang kanyang paglaya sa piyansa, ngunit ang kanilang kaluwagan ay panandalian. Bumalik ang abogado na may dalang masamang balita. Baka bumalik si Daniel bilangguan. Ang may akda ay naglathala ng isang kwento na naglalantad na ang kapatid ni Daniel ay gumamit ng mga hallucinogenic na gamot sa gabi ng pagpatay. Sinira ng paghahayag ang kanyang kredibilidad at sinira ang imahe ng pamilya Grayson. Galit na galit, Victoria hinarap ang may akda, hinihingi niyang bawiin at humingi ng tawad. Ngunit napagpasyahan na niya na siya ay nagkasala. Tapos na ako nagtatrabaho para sa pamilya mo, malamig niyang sabi. Malapit nang gumuho ang Grayson Empire. Walang magawa si Victoria. Ang mga saksi ay discredited at walang bagong ebidensya. Ang mga paniniwala ni Daniel ay tila hindi maiiwasan. Sa desperasyon, lumapit siya na may baluktot na ideya. Kukumbinsihin niya si Daniel na i-frame si Emily, na ginagawa siyang pangunahing sospek. Pagkatapos ng lahat, ang baril na pinatay si Tyler ay kay Emily. Sa sandaling iyon, si Emily ay nagbalat kayo bilang isang kaakit-akit na babae at nakipagkita sa Victoria's makisama sa isang bar. Ilang araw bago nito, nalaman niyang binalak ni Victoria na IP ng lahat kay Jack Porter. Orihinal, sinadya ni Emily na umiwas dito, ngunit hindi na. Hiniling niya kay Nolan na hikayatin si Jack na umalis sa bayan. Sa kanilang pag-uusap, natuklasan ni Nolan ang isang nakagigimbal na katotohanan. Si Jack ay nasa pinangyarihan ng krimen, at nagtataglay siya ng isang mahalagang piraso ng ebidensya. Ang kulay abong hoodie na nabahira ng dugo ng biktima. Sinabi ni Emily kay Nolan na ilabas si Jack habang palihim siyang pumasok sa bahay nito, kung saan nakita niya ang hoodie at nagsagawa ng pekeng break-in. Ngunit pag-uwi niya, natigilan siya. Si Daniel, na pinagbawalan umalis ng bahay, naghihintay sa kanya. Nasaan ka, Emily? Napansin niyang palusot siya, ilang beses na tumawag. At nag-aalalang may sakit, nilabag ang kanyang utos ng hukuman na hanapin siya. Bago siya makapagpaliwanag, dumating ang mga pulis, hinuhuli Daniel para sa pag-alis sa pagkakulong. Kung mahatulan, doble ang kanyang sentensya. Nang malapit na ang paglilitis kay Daniel magsimula, inaresto ang kasama ni Victoria. Sa backseat ng kanyang sasakyan, ang gray na hoodie, may mantsa pa dugo, agad siyang idineklara na pangunahing sospek. Nang dumating ang abogado para tanungin siya, patay na siya. Nag-iiwan ng confession letter na umaamin sa lahat. Sa ilalim ng matinding pananalapi ni Victoria, naalis si Daniel sa lahat ng kaso at pinalaya. Natigilan si Emily. Ang hoodie naging halaman niya, ngunit ang biglaang pagkamatay ng lalaki ay hindi bahagi ng kanyang plano. Sinuri niya ang pagsubaybay sa bahay ni Grayson Recording at natuklasan ang katotohanan. Matapos siyang arestuhin, tinawagan ng lalaki si Victoria, na nagbabanta, kung hindi mo makuha ilabas ko, ilalantad ko ang lahat ng ginawa ng pamilya mo. Nang malaman ni Conrad ang banta, tinawagan niya ang isang tao mula sa ang mga anino. Hindi nagtagal, natagpo ang patay sa kulungan ang lalaki. At mula sa recording na iyon, isa pa ang napagtanto ni Emily katatakutan. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi tulad ng tila. Nawala ang pumatay kinabukasan. Sa loob ni Charlotte sa silid ni Grayson, nakita ni Emily ang isang larawan ng kanyang ama na kinunan bago ito mamatay. Sa loob nito, may hawak siyang notebook, something hindi pa niya natanggap sa kanyang mga personal na gamit. Sa paghihinala ng pagtatakip, nakipag-ugnayan si Emily kay Nolan. Pero minsan si Nolan napagtanto niya kung ano ang kanyang hinahanap, sinugod niya ang itago ang notebook, ngunit nahuli lamang siya nang dumating si Emily. Maaga,
Sa pag-aaral ng journal, natagpuan ni Emily ang isang mahiwagang hanay ng mga inisyal, CM, kanya ipinakita ng pananaliksik na ang isang babae na may ganong alias ay namatay dahil sa sakit sa parehong taon na pinatay ang kanyang ama. Ngunit mga tala mula sa isa pang ospital ang nagsiwalat ng isang babae na may parehong mga detalye na buhay pa. Determinado na hindi makaligtaan ang anumang lead, Emily hinanap siya at natigilan nang makita ang larawan ni Nolan at ng babaeng nakasabit sa dingding. Doon niya natutunan ang katotohanan. Pinalaki ni CM si Nolan at itinago niya ang notebook para protektahan siya. Ilang taon na ang nakalilipas, si CM ang naging Grayson pribadong accountant ng pamilya. Natuklasan niya ang plano ng Grayson na i-frame si David Clark, ngunit bago siya makapagbigay ng babala siya, pinatay si David. Kasabay nito, biglang ni-raid ng mga pulis si Grayson Global at maging si Conrad ay naging target ng investigasyon. Dahil sa pagod, umuwi si Conrad at nakitang naghihintay si Daniel. Hiniling ni Daniel ang katotohanan. Ginawa inuutusan mo ba ang kamatayan ng lalaking iyon? Noong una, nanatiling tahimik si Conrad, ngunit sa kagustuhang mabawasan ang tensyon, umamin siya lahat. Kung paano nila inayos si David Clark at ang pinakamadilim na lihim ng pamilya. Ni hindi na malaya na si Emily pala nakikinig siya. Naniniwala siya na si Daniel ay iba sa kanyang tiwaling pamilya hanggang sa press conference kinabukasan. Nang magsinungaling si Daniel sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin, sinisisi ang lahat sa namatay na kasama. Anumang nararamdaman niya para sa kanya namatay noong araw na iyon. Idinagdag niya si Daniel Grayson sa kanyang listahan ng mga target at nanumpa na sisirain ang buong Grayson Empire. Habang muling pinapanood ang panayam ni Conrad, napansin ni Emily ang isang matandang lalaki na may pilak na buhok na lumitaw saglit sa dulo. Ganon din mukha bilang isang gwardya ng bilangguan na pinatay sa tabi ng kanyang ama. Sigurado siyang konektado ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Noong araw na iyon, habang binabantayan ni Emily ang opisina ni Conrad, muling nagpakita ang lalaking pilak ang buhok. Upang pin kay Conrad, pinadalhan siya ni Emily ng video, ang isa nila ni Daniel sa kama. Ipinagpalagay ni Conrad na ang lalaki ay naniniktik at bina-blackmail siya at galit na nagayos ng pulong. Nakuha ni Emily ang address, handang bumubuntot sa kanila. Ngunit nagpakita si Daniel at ang kanyang kaibigan hindi inaasahang pag-usapan ang mga plano sa kasal. Hindi makaalis, hiniling niya kay Nolan na sumunod. Mabilis na nahanap ni Nolan ang lokasyon ng pagpupulong. Pinaalis ni Emily si Daniel, nagayos, at lumabas. Dumating siya, binuksan ang ilaw ng balkonahe, handa nang pumasok nang may tumawag sa likod niya. Doon niya na-realize maling address ang ibinigay sa kanya ni Nolan. Samantala, si Nolan, sa totoong lokasyon, ay nahak ang power grid ng kapitbahayan, nagpapanggap na electrician para magtanim ng hidden camera sa loob ng apartment ng silver-haired man. Sa ibang lugar, nakilala si Victoria with the police chief, demanding, bakit hindi pa nanghuli si Conrad? Siya pala ang nag-tip sa mga awtoridad tungkol sa Grayson Global, ngunit sumagot ang hepe, walang sapat na ebidensya. Victoria sagot nito, bigyan mo ako ng immunity at magdadala ko sa iyo ng patunay na nakatali si Conrad sa mga terorista. Matapos masecure ang deal, pumunta siya sa secret apartment ni Conrad. Nakasabit sa dingding ang isang painting na ibinigay niya sa kanya ilang dekada na ang nakakaraan. Ito ay isang replika, pa. Itinago niya ito ng halos 20 taon. Nang may naramdaman siyang hindi maganda, binuksan niya ang canvas at nakakita ng isang itago incriminating documents na nakatago sa loob. Pag-uwi niya, naghihintay si Conrad. Nagbabala siya, ibigay mo, Victoria, kung hindi, patay tayong lahat. Ngunit tumanggi siya, sumabog si Daniel, sumisigaw, si tatay ay maaaring isang bastard, ngunit sa list ginagawa niya para sa pamilya. You're nothing. Nabasag sa sinabi ng anak, binigay ni Victoria ang lahat ng ebidensya kay Daniel, isang pagsubok kung saan tunay ang kanyang katapatan. Kinuha niya ang briefcase at agad na tinawagan si Conrad. Pinagtaksilan ng ang kanyang sariling anak, si Victoria ay umalis sa kawalan ng pag-asa. Samantala, si Nolan, na nagtanim ng camera sa apartment ng lalaking may kulay pilak na buhok, patuloy na sinusuri ang feed hanggang sa napansin niyang hindi tugma ang mga timestamp totoong oras. Bago pa siya makapag-react, lumitaw sa likuran niya ang lalaking kulay pilak na buhok, pinatay siya, at dinukot. Gusto niya nakita ang camera ni Nolan sa simula at gusto ang utak sa likod nito. Dinala ni Daniel ang briefcase ang bahay ni Emily, inilagay ito sa ibaba kung saan niya ito makikita. Sa madaling araw, sumigaw si Emily. Nagmamadaling bumaba si Daniel para hanapin ang hinalughog ang unang palapag.
Sinabi ni Emily na ninakaw ng lalaking Silver ang buhok ang kaso. Alam na alam ni Daniel kung sino ang ibig niyang sabihin at sinabi niya kay Conrad. Conrad, galit na galit sa pagkatalo leverage, nagtalaga ng pribadong seguridad para walisin ang mansyon. Nang makaalis si Daniel, kinuha ni Emily ang nakatagong kaso at sinubukang buksan ito. Ang mga file ay naka-encrypt. Tinawagan niya si Nolan. Walang sagot. Sa kanyang lugar, nakaon ang kanyang computer. Sa kabila ng bayan, si Nolan ay itinali ng lalaking pilak ang buhok. Hiniling ng lalaki ang ebidensya at tinanong kung sino ba talaga si Emily. Iginiit ni Emily na harap-harapan, sinabi sa kanya, kabahagi tayo ng utang sa dugo. Dumating si Emily sa tagpuan. Dahil dito nakasalalay ang buhay ni Nolan, nagpakalma siya kanyang sarili upang maiwasan ang pagdududa. Nang magising siya, nasa secret compound na siya ng lalaki. Sa ilalim ng interogasyon, nagpakain si Emily isang maling address para paalisin siya. Sa sandaling umalis siya, kinuha niya ang kanyang cuffs na may isang tool na nakatago sa kanyang mangas, pinalaya Nolan, at armado ng palakol. Ang lalaking may pilak na buhok, na napagtantong niloko siya, ay tumakbo pabalik. Pagpasok niya, hinampes ni Emily. Sa kabila ng kanyang pagsasanay, hindi niya ito mapapantayan, at ibinaba siya nito. Ngunit sa bingit ng pagsakal sa kanya sa labas, bumitaw si Emily at iniligtas ang kanyang buhay. Pag-uwi, sumabog si Daniel, pagod. Ang pagkawala ni Emily. Dahil sa pagod, ibinalik niya ang engagement ring. Naghiwalay sila. Maya-maya, tahimik na itinago ni Nolan ang incriminating files sa ball ng hepe ng pulisya. Sa hawak na tunay na ebidensya, inilipat ng hepe ang kaso. Na inihahanda si Victoria na tungstigo sa korte sakay ng isang pribadong jet papuntang New York. Pagmamakaawa ni Conrad, huwag kang pumunta. Kung sasakay ka ang eroplanong iyan, mamamatay ka. Ngumisi si Victoria at sumakay, nangangarap ng malinis na talaan. Hindi niya nakita ang lalaking pilak ang buhok malapit sa tarmac na nagkukulitan saglit bago naglakad palayo. Ilang minuto pagkatapos ng paglipad, ang eroplano sumabog at bumagsak. Walang nakaligtas. Habang nag-toast si Emily sa kanyang tagumpay, biglang sumikat ang balita. Nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Tapos na ang paghihiganti. Pagkatapos Nolan dumating libingan at matatag. Na-clone ko ang mga file bago I decry ang mga ito. At ibinunyag nila ang higit pa kaysa sa pagpatay sa mga Grayson o Davin. May something sa'yo. Naniniwala ang iyong ina na patay na halos 20 taon ay buhay. Bulong ni Emily, pinatay din ba nila ang nanay ko? Napailing si Nolan kanyang ulo. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay buhay siya.